Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo magkomentuhan mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Nabuko po. Salamat po sa ating po mga soldiers, sa ating po mga Marines. Dahil binunyag po nila ang mga kagaguhan at kawalanghyan at kademonyohan at sa pagiging sakim sa pera ng bayan, sa kabila ng tinatawag sila'y makabayan at tinatawag pa silang makabayan black, mga kababayan, yung pala, kasama pa sila, mga kababayan, sa korupsyon. Male-maleta, korupsyon ayon po sa ating mga soldiers, sa ating mga Marines. Ito po mga kababayan, ang walang lubay at tigil, ito pong grupo ng mga salot umano na mahigit 50 years na sa ating bansa, na wala pong ginawa kung hindi pabagsakin at siraan ang tunay na lingkod bayan na meron pong malasakit, may tapang malasakit na mga Duterte. Pilit pinababagsak yung pala, sila pala ang sakim sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Tingnan po natin, panoorin po natin itong mga tao na ito, mga kababayan. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, kailangan ito na mabusisi. Kailangan ito maipaliwanag. Para ng taong bayan ito at karapatan na malaman ito ng bawat isa sa atin. It is a matter of public interest at humihingi po tayo ng transparency and accountability kaugnay dito. Tayo, yung taong bayan, we were actually cheated of our funds. Yung Vice Presidente, she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services. To end, this is a clear betrayal of public trust, as every elected official is accountable to the electorate and thus is obliged to answer any question that concerns public interest. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung mga tambay, interest of the people daw ba, mga tambay, yung 125 million. Samantalang sa kanila, ang delivery ng pera, mga kabayan, meron po sa House of Representatives ang deliver ng maleta at meron din daw po sa kanilang mga condominium. Yan pong tatlo na yan. At ito pa po yung isa, mga kababayan, na nakakatanggap din daw po ng sobre-sobre pera. Lalong-lalo po nung niluluto nila ang issue ng ICC at kailangan nilang bumuo, mga kababayan, ng mga testigo, ay nakakatanggap din yata daw ito ng sobre-sobreng pera. Ayon po rito kay Attorney Levy Balikod. Pakinggan po natin si Attorney Balikod ayon po sa mga sinumpaan salaysay ng ating mga Marines. Pakinggan po natin si Attorney. May lisensya ka. Mga nababanggit na nasa listahan. Isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness. Sir, si De Lima, bakit mo nasama dito sa listahan? 2025 lang siya naging kongresista. Nagkaroon po ba ng event? Can you clarify that, sir? Noong ginawa ko kasi itong affidavit para sa kanila, base sa kanilang salaysay, ang nabanggit kasi nila, yan si Congresswoman De Lima, no? Isa-isa. At I think mga 10 beses na ni-review nila, no? Every week, bumabalik ako sa kanila, binibigyan ko sila ng draft, etc. Ngayon, si Congresswoman Laila De Lima ay nakikita kasi na nakikipagpulong sa Unit Town 8 sa Polo Club Townhouse, Forbes Park. At yung mga pumirma sa affidavit, sila kasi yung naghahanda ng pera, sila yung nagdadala, sila rin yung nagbabantay, no? At bago ang meeting, dinadala sa loob ng meeting place. At makikita nila na yung bitbit nilang mga bagahe na may pera, paglabas ng mga nagmi-meeting doon ay bitbit na rin nila ang kaparehong paper bag or maleta man yan. At isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Mga nababanggit na nasa listahan. Isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness. Mga tambay, nakita nyo po, pag nakikipag-meeting, pag uwi, mayroon na pong sinasabing pabaon, pakinabang,
Hindi ba? Makikipag-meeting ka dahil niluluto po yata yung kanilang ICC. Lalo-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Siyempre, nahandyan po yung mga ka-meeting. Marami po yan. Hindi po mawawala si Tonyo dyan umano. At siyempre po, yung mga opisyal, katulad po ni Torre na nabanggit din po dyan. Si Boying at marami pang iba. May pari pa. Hindi po ba? Tumatanggap envelope. Hindi kaya maleta. Envelope. Pera. Dahil sila po ang naglalagay. Ito pong ating mga Marines na naglalagay at sila nagbibitbit. Kaya alam nila. Alam nila kung ano ang daladala ng mga ka-meeting. Hindi po ba? At ito naman pong mga congressman na maingay na mga party list na nagpipretend na sila'y makabayan. Katulad po ni Brosas, ni Arlene Brosas, ni Franz Castro na convicted ng child abuse, hindi pa yata nakukulong, ay ang deliver po ng pera sa kanila ay sa kanilang townhouse. Yung maleta, dinideliver daw po ng maleta sa townhouse at misa naman ay sa House of Representatives. Si Franz Castro at si Brosas. At ganun din po si Manuel. Mga bayan, si Manuel. Ganun din po, nakakatanggap po ng maleta sa House of Representatives at sa kanyang townhouse. Si Manuel. Mga kababayan, nakita niyo po, itong mga tao na ito, nagpipretend na mga makabayan para sa bayan. Galit na galit po yan sa mga magnanakaw. Kaya nga gigil na gigil sila ron sa confidential fund ng Vice President. Kailangan daw ipaliwanag dahil pera ng taong bayan yan. Mga kababayan, paano naman yun sa kanila? Sikreto, lihim? Hindi ba pera ng taong bayan yon? Nilalagay sa maleta? Pasikretong dinadala sa kanila? Ngayon kayo humarap. Yan, ipatawag nyo sa Kongreso yan. Sabunin nyo. Imbestigahan nyo ang mga Marine, ang mga soldier. Kompleto, may mga larawan yan. Baka, pati yung mga kondominium nyo, nakuha na ng video yan at larawan kung saan nila dinadala. At baka, pati yung mga garahe nyo kung saan dinadala sa mga garahe, sa mga garage. Hindi po ba? Nakita nyo po, talaga pong walang lihim na hindi mabubunyag, mga kababayan. Lalong-lalo po itong grupo na ito. Mahigit 50 taon na po. Mahigit 50 taon na tayo po ay nagsasakripisyo sa mga hayop na yan, umano. Na wala naman po nabigay na maganda sa ating bansa. Puro pahirap at pasakit. Ngayon, puro pagnanakaw. Involved sila sa korupsyon. Hindi lang po sa maleta. Involved din po sila sa mga insertion. Di po ba? Nandun po sila sa pinaputok po. Di ba? Nilibiste, Cabral Files, kasama sila, ang lalaki ng kanilang allocable. Ang lalaki ng kanilang hawak insertion, meron sila mga insertion. Bilyon! Hindi po ba? Party list. Mahawak ng bilyon. Kaya, mga kabayan, itong mga tao na ito, nahubaran na po itong mga hayop na ito. Umano? Nahubaran na. Talaga pong sila pala. Sila ang mga parusa, mga salot, di umano ng ating bansa. Pinarurusahan po tayo ng mga hayop na yan. Di umano. Samantalang sa atin po sila nagkakamal ng salapi. Pero tayo ang pinarurusahan ng mga hayop na yan. Lalong-lalo po ang ating mga anak pag naging biktima pa nila. Di umano. Kaya tayo po ay naghihintay at talagang gustong-gusto na po natin mapabilis ang panahon na sana po ipagkaloob po ang isang Duterte na makabalik sa Malacanang dahil lahat po itong mga tao na ito ay nahubara na po ng maskara. Tanggal na po lahat ang maskara nila pagdating sa pera. Pera lang pala ng taong bayan ang maghuhubad sa kanilang mga maskara kung anong klase silang politiko at anong klase silang tao, mga kababayan. Iba pala. Pagdating sa pera, mahuhubaran po pala ang mga maskara na mga sinasabing mga makabayan daw po sila. Itong mga hayop na ito. Umano. Kung tawagin ay mga makabayan, puro sa bayan, puro sa taong bayan. Yung pala, puro pera ng taong bayan ang gusto lang pala nila.
Puro pakinabang sa bayan. Yan pala ang mga hangarin ng mga hayop na yan, umano. Puro pakinabang sa bayan ang gusto. Puro pera ng bayan! Di po ba? Pero tanungin mo, ano nagawa nila para sa bayan? Ano ang mga programa nila? Ano proyekto? Katulad po nito, panahon pa po ni Joma Season yan. Yang grupo na yan. Hindi po ba? 1970 pa yan. Hindi po ba 70s pa yata yan, mga grupo na yan? Yang CPP, NPA, NDF? Hindi po ba? Ano po, marami na po ba napagawang mga proyekto yung mga hayop na yan? Umano? Maliban po na ang ating mga anak ay natotodas sa kanila. Kaya, pagka naupo ang Vice President, mga kababayan, itong mga tao na ito, baka hindi po natin makita sa Pilipinas ito. Nahubaran na po ang mga maskara na ito Nahubaran na po. Grabe pala ang mga pera na nadideliver sa kanila, di umano. At grabe pala ang nahahawakan nila na pera, lalong-lalo nung 19 Congress. Grabe. Kaya itong mga tao na ito, mga kababayan, pag naging presidente si BP Sara, baka po ito, matulad po ito kila Saldico, kila Andy Bautista at marami pang iba. Baka po, kung hindi po umalis ng bansa, baka po mamundok. Pero ito, sa tingin ko, maraming pera na po itong mga tao na ito. Marami na po. Kaya na po itong mamuhay sa ibang bansa. At isa pa, tatanggapin naman po sa Netherlands yan Tatanggapin po sa Netherlands, doon po sa ICC, sa The Hague. Hindi po ba? Dahil nahandun po yung bansa nila umano Dahil yung ICC, ang pinoprotektahan po noon, sila. Protection nila yun Di ba? Yung ICC para po sa mga kriminal yun di umano. Doon po sila. Baka doon na po sila manirahan umano. Pag naging presidente po ang vice president, tatanggapin po sila ron. Hindi po ba? Katanggap-tanggap po sila ron. Dahil marami na po sila ron Hindi po ba? Nandun na po halos sila Yung grupo nila, labas-pasok na po ron. Hindi po ba? Kaya tayo umaasa, mga kababayan, na sana po ay maghari naman po ang kabutihan sa ating bansa. Lalong-lalo po pag pinahintulot po ng Panginoon na makabalik po ang isang Duterte, ang isang Agila sa Malacanang. Dahil itong mga tao na ito, ulitin ko, wala na pong maskarang suot yan. Mga pagmumukha na po nila. Hayag na po silang lahat pagdating po sa pera at sa paggawa ng masama umano. Yan po mga kabayan, ang komento po natin dito po sa mahigit 50 years na ang grupo nila nasalot di umano sa ating bansa. Pera-pera na lang po ang mga hayop na yan. Wala na pong pinaglalaban ng mga hayop na yan umano kung hindi po magkapera na lang sa ating mga buwis. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, share, and subscribe. Maraming salamat po. At siyempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Bechi Chuyoko, Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, si Chudorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, si Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po mga kabayan. At muli po mga kabayan, yung dasal at panalangin po natin, sama po natin sa ating mga dasal, ang ating buong sambahanan at ang pamilya Duterte at ang ating po mga ex-marine na tayo po lahat ay maingatan sa kapamakan. Ang ating dating Pangulo ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At ang ating Vice President ay lagi po sanang maingatan mga kababayan. Thank you po sa mga dasal. At syempre po, tiis-tiis lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.